200 deaths sa loob lang ng 4 na araw. Ganyan karami ang nasawi sa Spain sa gitna ng pag-atake roon ng itinuturing na silent killer. Ang heat stress na dulot ng pinakamatinding heat wave na naranasan sa kasaysayan ng Europa. Sa France, hindi bababa sa 55 ang nalunod at nasawi sa loob ng 10 araw sa dami ng mga dumagsa sa mga ilog, lawa, reservoir at quarries. Nitong June 24, 2026, 43.8 degrees Celsius ang init sa Palio sa France. Ito na ang pinakamataas na naitalang temperatura sa kasaysayan ng kanilang bansa. Sa silangan Germany, 3 magkakasunod na araw ang record-breaking na init. Ang pinakamataas na temperatura, 41.7 degrees Celsius. 41.9 degrees Celsius naman ang record high na temperatura sa Czech Republic, habang 40.5 degrees Celsius ang sa Poland. Sabi ng mga siyentipiko, ang Europa ang pinakamabilis na uminit na kontinente sa buong mundo. Ang nararanasan nilang heat wave, ang most severe recorded ever o pinakamatindi sa kanilang kasaysayan ayon sa isang pag-aaral. Ano nga ba ang dahilan sa likod nito? Kahit hindi bago sa kanila ang heat wave, bakit nga ba maraming bahay sa Europa ang walang aircon? Ito ang jet stream o makipot at mabilis na agos ng hangin sa itaas na bahagi ng atmosfera. Nagdudulot ito ng pagkakaiba ng temperatura at weather sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nagbabago ang direksyon nito kapag may low pressure at high pressure system. Ang mga lugar na apektado ng high pressure, maaraw at karaniwang mas mainit ng 5 hanggang 10 degrees Celsius kumpara sa normal nitong temperatura. Samantala, ang mga apektado naman ng low pressure nakararanas ng maulap at maulang panahon. Kapag may high pressure na napagkikitnaan ng dalawang low pressure systems, kumukurba ang jet stream at bumubuo ng pattern na kamukha ng Greek letter na omega. Kaya ang fenomeno na ito tinatawag na omega block. Ito ang nagdudulot ng heat dome. Dito natatrap ng high pressure ang mainit na hangin, lalo pang umiinit sa loob ng dome dahil sa tindi ng sikat ng araw at global warming. Nagiging deadly ang heat dome dahil walang lalabasan ng init. Kahalintulad na nangyayari sa kalderong tinakpan at isinalang sa apoy. Tumatagal ang heat dome ng 3 hanggang 10 araw at natatanggal lang kapag nawawala o nababago ng posisyon ng high pressure. Hindi naman bago sa Europa ang heat wave. Pero dati kasi malamig ang kanilang klima. Kaya hindi ganito katindi ang epekto ng init. Madalang pa rin noon tumatagal ang init ng panahon. Pero dahil sa climate change, tumaas ang temperatura sa Europa at tila hindi raw ito napaghandaan ng mga bansa, ayon sa isang eksperto. Ang unang problema ang arkitektura ng maraming bahay sa Europa. Luma kasi ang mga ito at nadisenyo para itrap ang init sa loob ng kabahayan bilang proteksyon ng mga tao mula sa matinding lamig tuwing winter. Hindi rin akma ang lumang disenyo ng mga ito para kabitan ng air conditioning system. Sa katunayan, 20% lang ng European homes ang may aircon. Mahal din ang kuryente sa Europa at kakaunti ang kaya magbayad para sa dagdag na electric consumption. Bukod dyan, meron silang polisiya para maging climate neutral ang mga bansang kasapi sa European Union sa Bumuo ng task force ang National Bureau of Investigation o NBI para imbestigahan ang komiting nag-organisa sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon sa NBI, bilyong-bilyong pisong pera mula sa ilang ahensya ng gobyerno ang pumasok sa pribadong komite. Nakatutok si John Consulta. Binansagang Task Force Cash Cow ang grupong binuo ng National Bureau of Investigation o NBI para mag-imbestiga sa nag-organisa sa 2019 Southeast Asian Games, ang Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o PhilSGOC. Base umano sa mga nakalap na dokumento ng NBI, bilyong-bilyong pisong pera ng gobyerno ang pumasok sa PhilSGOC mula sa ilang ahensya ng pamahalaan. Task Force Cash Cow, no? At it will be composed ng PCP, Public Corruption Division, Special Action Unit, and of course the Office of the Director. Our initial findings, merong 6.7 billion na pinadala ng government funds coming from the government funds going to PhilSGOC, yung sa PhilSGOC, no? Galing sa DBM, NFS-DBM, galing sa POC and PSC, so we'll also ask POC and PSC on this matter. Pero paniwala ni NBI Director Melvin Matibag, posibleng mas lalaki pa ang pondong kanilang kailangan tingnan kapag isinama na ang pondong pumasok sa PhilSGOC na galing sa pribadong sektor. Baka more than 10 billion pa nga lalabas to after doing all the investigations. Be looking on BIR records,
We will ask the assistance of COA and of course yun nga yung sa SEC. Doon sa mga submission na, they have to submit audited financial statements because they're registered under the SEC law. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at ang Budget Department kaugnay sa ikinasang investigasyon ng NBI sa naging aksyon ng kanilang mga ahensya noong 2019 SEA Games. Nauna nang iginiit ng FISGO na na-liquidate na nito ang mahigit 2 bilyong pisong natanggap nila mula sa gobyerno. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. To the rescue na sana ang isang babae sa Ifugao nang kanyang namatan ang ibon sa kanilang bakuran na akala niya'y sugatan. Ang ibon kasi tila nagdurugo ang dibdib. Mabigat sa dibdib para kay Joan na makita niya ang ibong ito na dumapong sa kanilang bakuran sa Asipulo, Ifugao. Ang ibon, tila sugatan. Ang dibdib kasi nito para bang nagdurugo. Akala ko po kalapati na may sugat po. Minabuti na lang daw ni na Joan na huwag nang bulabugin ang inakala nilang sugatang ibon. At para palaman kung anong klaseng ibon to, dito na raw niya itong pinagtanong-tanong online. Ang ibong namataan ni Joan sa kanilang bakuran hindi sugatan. Ang nasa dibdib kasi nito hindi dugo kundi pulang balahibo. At dahil sa pulang balahibong ito, mistulang nagdurugo ang puso. Tinawag tong bleeding heart pigeon. Ang bleeding heart pigeon ay grupo ng mga pigeon o kalapati na matatagpuan lamang sa Pilipinas. May 5 species ng bleeding heart pigeon dito sa ating bansa. Nariyan ang Gallicolumba crinigera o Mindanao bleeding heart na endemic sa Mindanao, Samar, Leyte at Bohol. Ang Negros bleeding heart naman o Gallicolumba kihi, isang critically endangered species na naninirahan sa mga isla ng Negros at Panay. Critically endangered na rin ang mga bleeding heart sa isla ng Mindoro, ang Mindoro bleeding heart o Gallicolumba platene. Potentially extinct naman kung ituturing ang mga Sulu bleeding heart o Gallicolumba menageae. Ang bleeding heart namang namataan ni Joan isang Gallicolumba lusonica o Luzon bleeding heart. Isa sila sa pinakakilalang species ng naturang ibon, na kilala din sa tawag na punyalada o paloma de punyalada. Ibig sabihin, stab pigeon. Mapalad si Joan na makakita ng bleeding heart pigeon sa kanilang bakuran. Ang mga ibon kasing ito, napakailap sa tao. Maliban kasi sa sanay silang manirahan sa masusukan na parte ng kagubatan. Kapag sila'y nakakaramdam ng panganib o presensya ng tao, mas pinipili nilang magtago sa mga halaman kaysa lumipad. Samantala, ang pamilya naman ni Allen nabulabog nang sa ikalawang palapag ng kanilang bahay sa Mahayhay, Laguna. May narinig silang tunog. We thought na merong something or may magnanakaw, yung gano'n. So what we did, kumuha kami ng pamalo, tapos binuksan namin yung bahay. Pero laking gulat niya nang madiskubre ng may gawa nito, hindi kawatan, kundi isang ibon. Para siyang rooster. Yung window namin is tinted. Nakita niyo yung reflection niya siguro, kaya niya tinutuka yung window namin. Anong klaseng ibon naman kaya ang kanilang namataan? Kuya Kim, ano na? Ang rough-crested balkuha ay isang uri ng ibon na kabilang sa pamilya ng mga kuku o Cuculidae. Endemic o tanging sa Pilipinas lang ito matatagpuan. Kilala ba ang ibong ito sa kanilang magaspang at nakatayong crest o balahibo sa ulo? Meron din itong nakapalibot na kulay pula sa kanilang mga mata na parang naka-makeup ang mga ito. Karaniwan ito makikita sa mga gubat kung saan nanguhuli ng mga kulisap, uod, kagamba, maliliit na butiki at paminsan-minsan ay mga prutas. At di tulad ng ibang uri ng kuku, gumagawa sila ng sariling pugad at inaalaga ng sarili nilang sisiyo. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Bumisita sa Qatar si Vice President Sara Duterte para kamustahin ang kalagayan ng mga overseas Filipino worker sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Dumating siya sa Qatar noong July 17 at nagpalipas doon ng ilang araw bago bumiyahe papunta sa The Hague, Netherlands. Bagamat hindi humarap sa mga Pilipino, nagpaabot ng mensahe sa kanila si Duterte sa pamamagitan ng ilang Filipino community leaders. Anila, siniguro ng bise na tinututukan niya ang sitwasyon ng mga OFW at handang tumulong pagkailangan. Up next, Sparkle artist James Graham, proud na ibinahagi ang kanyang coming out journey.
Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 oras. Kung hindi masosolusyonan ng taon-taon na lang na pagbaha sa Pilipinas, iindahin daw ng ating ekonomiya ang danyo sa posibleng umabot sa $124 billion o mahigit 7.6 trillion pesos mula 2022 hanggang 2050. On average, nasa 20 bagyo ang tumatama sa Pilipinas kada taon, ayon sa Pag-asa. At kabilang tayo sa mga bansang pinaka-apektado ng water-related disasters, gaya ng malawakang pagbaha. Ayon sa mga eksperto, hindi lamang climate change at lokasyon ng ating bansa ang problema, kundi ang dekadang mahinang urban planning, matinding pagkukulang sa waste management, pati mga flood control project na kundi outdated o luma, ay substandard naman dahil sa korupsyon. Hindi na raw sapat ang concrete dams, flood walls at mga dike. Ngayong tila palakas ng palakas sa mga bagyong tumatama sa bansa at patindi ng patindi ang pagbahang nararanasan natin. Anong flood control projects ang pangmatagalang solusyon sa baha? Halimbawang mayroong isang malawak na lote. Kung wala pang istrukturang nakatayo rito, bumabagsak ang ulan sa lupa at kaya nitong sipsipin ng tubig. Pero kung ang lugar ay tinayuan na ng mga kalsada, mga bahay at iba pang gusali, at kung ang lupa ay sementado na, wala nang sisipsip sa tubig ulan. Ang tawag sa tubig na naiipon ay runoff water. Malaking tulong sana ang mga drainage para umagos ang tubig palabas sa dagat. Kung sapat ang sukat ng mga ito, maayos na na-maintain at hindi barado na sa katerbang basura. Paano na lang kung ang problema sa lote na ito ay problema ng isang buong rehiyon gaya ng Metro Manila na may mga ilog at nasa gitna ng Manila Bay at Laguna de Bay na heavily silted at posibleng umapaw tuwing malakas ang ulan. Ayon sa Philippine Disaster Resilience Foundation, posibleng maging solusyon ng green infrastructure gaya ng sunken lawns at underground tanks. Ang sunken lawn o retention pond ay isang landscape design na mas mababa sa ground level. Nagsisilbi itong natural sponge kung saan naiipon ang runoff water para mapigilan ng pagbaha. Ang underground tank o detention pond naman ay nagsisilbing malaking water storage kung saan naiipon ang runoff water kapag malakas ang ulan. Ang tubig ay unti-unting na i-release para maiwasan ang pag-apaw nito. Gaya na lang sa Bonifacio Global City na may 22,000 cubic meter detention tank sa ilalim ng Burgos Circle kaya naiiwasan ang pagbaha roon. Ang lalim nito ay katumbas ng gusaling may 4 na palapag. Kaya nito mag-imbak ng tubig na katumbas ng laman ng 8 Olympic-sized swimming pools. Nitong April 2026, inanunsyo naman ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang ginagawang 3-in-1 facility sa Quezon Memorial Circle. Magsisilbi itong park, retention pond at detention pond. Kaya raw nito mag-imbak ng hanggang 651 cubic meters ng tubig. Naglagay rin sila ng filtration system na may 282 cubic meters capacity. Ang tubig ay gagamitin para sa landscape at irigasyon ng lungsod. Iminumungkahi rin ng mga eksperto ang pag-upgrade at regular na declogging ng mga drainage systems, ang reforestation ng Marikina watershed at ang paglalagay ng spillway kung saan dadaloy ang excess na tubig mula Marikina River at Laguna de Bay palabas ng Pacific Ocean. Pangmatagalang solusyon ng panawagan ngayon ng iba't ibang grupo para makaahon ng ating bansa sa problemang taon-taon na lang tayong nilulubog. Ako si James Agustin para sa GMA News. Pumalag si Defense Secretary Gilberto Teodoro sa pahayag ng China na lumabag ang Pilipinas sa umunay kasunduang nagbabawal sa kahit anong konstruksyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ang umunay kasunduan, ilang beses na rin ginamit ng China para bigyang katwiran ang pangaharang at pang-water cannon sa mga resupply mission ng mga barko ng Pilipinas. Nakatutok si June Veneracion. Wala silang karapatan talaga na nandoon sila. Walang hiya, lantaran na to eh. Inuunggoy na tayo eh. Maanghang na salita ang binitawan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. laban sa China. Kasunod ng hampasan na ito ng China Coast Guard at Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Ang sinasabi ni Chinese Ambassador Jing Quan, mitsa raw ng insidenteng ito ang nakita raw ng panig ng China Coast Guard na ginagawa construction umano sa BRP Sierra Madre, ang outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Because that's against the spirit
of our provisional agreement. That is no new construction, keep the status quo. Wala akong alam dun sa provisional understanding. Wala silang pakialam kung anong gawin natin sa teritoryo natin. Hindi ko kinukumpirma yan. Pero ang sinasabi ko, wala silang pakialam. There's no amount of whatever agreement that would justify China Coast Guard policing our own waters, particularly in Ayungin Shoal. Pero ano nga ba ang gentleman's agreement na tinutukoy ng China? Ang kwento noon ni Attorney Harry Roque, dating tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nabuo yan sa pagitan ni Duterte at Chinese President Xi Jinping pag-upo pa lang sa pwesto ni Duterte noong 2016. Yan daw ay upang mapabuti ang anyay hindi magandang relasyon ng China at Pilipinas. Nagkaroon kasi ng gentleman's agreement. Ito ay oral sa panahon ni Presidente Duterte na ang parehong panig, ang China at Pilipina, ay rerespetuhin ang status quo. Ibig sabihin, wala rin gagawing hakbang ang Pilipinas na i-repair yung Ayungin Shoal, yung Sierra Madre. At ang sabi ng mga Chino, kaya nila winaterkanon, kasi taliwas yun sa kasunduan na status quo. Dahil ang status quo, hindi dapat magpapadala ng mga materyales for repair ng Sierra Madre. Si Duterte may nabanggit na rin dati ukol dito. Aside from the fact of having a handshake with President Xi Jinping, the only thing I remember was that status quo. That's the word, na walang galawan, no movement, no armed patrols there, as is where is, para walang magkagulo. Ang sinasabing gentleman's agreement, ilang ulit nang ginamit ng China sa mga nakalipas na taon para bigyang katwiran ng pangaharang at pang-water cannon sa mga resupply mission na pinaghihinalaan nilang nagdadala ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Pero sabi noon ni Pangulong Bongbong Marcos, walang record ng kasunduang ito, bagay na lubha raw nakakabahala. Kahit saan ka tumingin, walang record. So sikretong ginawa lahat ito. Bakit nila ginawa? I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. Lubhang napakahalaga sa Pilipinas ng pagmimintina sa BRP Sierra Madre na noong 1999 pa nananatili sa Ayungin Shoal para magsilbing outpost sa mga sundalong Pilipino sa harap ng mainit na agawan ng teritoryo. Kinakalawang at butas-butas na ito nang mapuntahan noon ng GMA News. Lalo't World War II era ship pa ito. Sabi ng isang military analyst, hindi dapat pabayaan ng BRP Sierra Madre dahil ito ang nagsisilbing hadlang laban sa lalo pang paglawak ng kontrol ng China sa West Philippine Sea. Mag-expand ang China dyan. Pwede silang gumawa ng base na pwedeng installation na pwedeng mag-interdict or mag-interfere sa ating pag-supply sa ating mga ibang mga positions and locations dyan sa West Philippine Sea. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Samantala, muling iginiit ng Department of Foreign Affairs o DFA na sakop ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas ang Ayungin Shoal. Yan alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o yung UNCLOS at ng 2016 Arbitral Award. Dagdag nito, hindi rin maaring angkinin ng ibang estado ang Ayungin Shoal at tanging ang Pilipinas lamang ang may karapatang magpahintulot ng kahit anong istruktura roon. Hindi rin daw kinakailangan pang humingi ng permiso ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas para maglayag doon. Paglilinaw ng DFA, ang provisional understanding sa pagitan ng China at Pilipinas ay mga prinsipyo at pamamaraan na sinusunod ng dalawang bansa para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa ginagawang rotation at resupply missions o RORE ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Pero hindi ito grant o paghingi ng pahintulot sa kahit anong foreign government at hindi nito kinikilala ang anumang foreign jurisdiction sa katubigan ng Pilipinas. Kinondena ni Senadora Riza Ontiveros sa mga pagbabanta umano laban sa kanyang buhay. Ayon sa Senadora, nakasaad sa mga comments sa social media na siya na raw ang susunod matapos ang pagkamatay ng vlogger na si Alicia Lipata o Mima Alicia. Isinumiti na ng kanyang staff sa NBI ang mga screenshot ng anyay nakababahalang comments.
Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nakausap na ng ahensya ang Chief of Staff ng Senadora at hinihintay na lamang ang formal na documentation. Ipasusuri rin daw ang mga social media posts na naglalaman umano ng pagbabanta. Magsasagawa rin ng case build-up ang NBI at isasampa ito sa Justice Department kung may sapat na ebidensya. Braver than ever si Sparkle artist James Graham matapos kanyang pag-come out bilang bahagi ng LGBTQ+ community. Ang kanyang kwento ichichika ni Nelson Canlas. It's not your dad, Louie. It's Diana. Marami ang naintriga sa major reveal na ito sa Royal Blood, kung saan si Louie Castor. Siya palang pumatay sa karakter ni Megan Young na si Diana. Ang karakter ni Louie tumawid pa hanggang sa Widow's War. Louie? Mahusay ang ginampanan ni Sparkle artist James Graham. At ngayon, eto na si James, proud member ng LGBTQIA+ community. Hindi raw niya plinano ang kanyang coming out dahil ilang taon na rin siyang naninirahan sa Amerika para mag-aral doon. Meron akong secret account on TikTok. Kumbaga yung parang server ng account na yun is sa United States. So it wouldn't really show up in the Philippines like unless one of my videos blow up like that. It was initially for my friends and my closest family. And then, kumbaga, di ba, pinanindigan mo na lang. Tinanggap ko na lang po kasi like, I've been wanting to tell people, I guess not now, but since it's happening right now, I just gotta accept it and live my life. Hindi na itinanggi ni James na nakaramdam daw siya ng takot noong una. Lalo pat isa itong sikreto sa publiko noong nasa Pilipinas pa siya. Yeah, I've seen a lot of hate comments too, but it was mostly positive comments, and just like what I said earlier, I don't really care anymore. I want to live my life and not let anybody dictate it. How do you deal with the negative comments? I just brush it off, like pinapabayaan ko na lang, like opinion mo yan, that's not gonna affect me in any way. You don't know me as a person. You don't know why I feel like this. You don't know why I want it to be like this. Inamin ni James na naghahanda na raw siya sa pag-transition. Ang pronouns niya ngayon, she at her. Do you have any plans still of coming back and going back to your public life here? I guess, because like I'm only studying to secure my future. I want to have some kind of degree so that I have like a falling mat, like where I can fall to if being an artist doesn't work. One of my passions is acting. One of my passions is entertainment. I don't think I can forever let go of that because it's been a part of me ever since I was young. Mensahe ni James sa mga dumaraan sa kapareho niyang sitwasyon. You just gotta believe in yourself. You can come out in your own time, your own, as long as you're comfortable. There's no rush. I was just living a lie and I was living in fear. And I guess I just got tired of it. You deserve a place in this world. You deserve to be seen. You deserve to be respected. You don't have to be afraid anymore because lots of people love you and will love you for who you are. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Sugatan ng isang bata sa Lapu-Lapu City nang mabundol ng SUV. Sa kuha ng CCTV, makikita ang dalawang batang nakaupo sa isang road signage na nasa gitna ng kalsada. Nakaiwas ang batang nakaharap dahil nakita ang pagharurot ng sasakyan. Pero ang 10 taong gulang na nakatalikod, nasa pool ng sasakyan at tumilapon. Tumanggi ang ama ng bata na agad dalhin sa ospital ang anak dahil sa kawalan umano ng pera. Pero makalipas ang ilang oras, nilagnat at nagsukana ang bata. Noon na nila ito dinala sa ospital. Ayon sa Traffic Enforcement Unit ng Lapu-Lapu City Police, humingi na sila ng tulong sa LTO para matukoy ang pagkakakilanlan ng may-ari at driver ng sasakyan. Bago pa man ang State of the Nation address ng Pangulo sa Lunes, may nauna nang ipinagmalaki ang Pangulo, ang pagiging upper middle income country ng Pilipinas.
Pero sa ika-4 na bahagi ng ating special series, Bago ang SONA, alamin natin kung nararamdaman ba yan at kung ano pang pwedeng gawin para may mapala tayo riyan. Ang special report sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Republika ng Pilipinas, bansang may upper middle income. Kung saan ang mga mamamayan ay kumikita ng mahigit pa sa 299,000 pesos kada taon o halos 25,000 pesos kada buwan. Parang pangarap lang ano po. Pero ngayong Hulyo, ang World Bank upper middle income ng turing sa Pilipinas. Bagay na ibinida ng administrasyon. Today, the world has taken notice. The Philippines has officially become an upper middle income country. Lagpas pa nga ang bagong average o yung gross national income per capita. Pero si Bong na isang jeepney driver, hindi kasama sa mga umabot sa ganyang kita. Nababawasan po yung kita sa mahal ng diesel. Kulang po talaga. Kaya po ngayon, yung kita ko kulang na kulang. Nang kwentahin kasi yan ng World Bank, pinagsama-sama ang kita ng lahat ng produkto at serbisyong likha ng mga Pilipino sa bansa at kita ng mga Pilipino abroad. Tapos hinati yan sa bilang ng mid-year population ng Pilipinas. Ibig sabihin kasama sa kwenta ang kinikita ng mga milyonaryo at ultra-bilyonaryo na ayon sa isang hiwalay na pag-aaral ay niwala pa sa 1% ng mga Pilipino. Mahigit 96% ng mga Pilipino mas mababa ang kita sa sinasabing upper middle income. At sinisikap ng mahabol ang minimum wage tulad ng inanunsyong pinakamalaking aumento sa sahod sa Metro Manila na hinati sa 2 bagsak. Malaki pa rin ang agwat ng kita ng mga mahihirap at mayaman. Kahit nga middle class umaaray. Ang call center agent na si Renz na umaabot sa 40,000 pesos ang buwan ng kita kung may incentive, nahihirapan. Ano rin pong saysay nung tataasan yung sahod namin kung patuloy na tataas yung presyo ng mga bilihin. Tulad na lang ng bigas, sa mga pinakamahihirap at iba pang piling sektor, may mga pag-alalay ayon sa gobyerno. Tulad ng 20 pesos kada kilong bigas, na sa kanila lang ibinibenta at sa 1,000 kadiwa center lang mabibili. Sabi ng palasyo, 15 milyong pamilya naman ang naaabot niyan. Bagamat kailangan gastusan ng 18 bilyong piso para pa lang sa taong ito. Kasi ito yung pinaka naging pangako niya. So, natupad ito sa mga kadiwa centers. Yun ang gusto ng Pangulo hanggang 2028. Pero malayo pa rin ang presyo ng bigas sa palengke na siya ipinangakong bababa noong 2022 campaign period. Ang programang tugon sa ngayon, isang uri ng ayuda. Yan ang problema, ayon sa isang ekonomista. When we say subsidy, no, someone will be footing the bill. It's not productivity driven. Kahit pag may krisis tulad ng mega oil price hike, ayuda ang sagot ng gobyerno. 5,000 piso para sa mga tsuper tulad ni Bong para may panggastos sila at hindi mabalahaw din ang ekonomiya. Wala namang masamang tumulong, okay? But there are competing uses for your scarce resources. Now, is ayuda really the most beneficial, the optimal way to use your scarce resources? Marami anyang pwedeng gastusan ng pondo para lalong maging produktibo at dumami ang trabaho at aktwal na kita ng mga tao. Para pura ng bitin ng budget, umuutang o umaasa sa aid ng Pilipinas. Bagay na mas magiging pahirapan dahil sa ating pagiging upper middle income country. Kumbaga kasi sa estudyante, graduate na tayo at hindi na kailangang alalayan. So there will be fewer concessional loans. You will probably be getting loans but they come with higher interest and more stricter repayment terms. Okay? There will be less aid. Pero sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, dahil din sa pagiging upper middle income country ng bansa, lalong papasok ang mga namumuhunan sa bansa. Greater confidence means more investments. More investments means more businesses, better quality jobs, and more opportunities for Filipino families. Hindi dahil upper middle income ng Pilipinas ay pipila na mga investor sa bansa at lilikha ng mga trabaho at magbibigay ng magandang kita sa mga manggagawa. May iba pa kasi mga tinitignan. Kumusta ba ang infrastruktura, ang governance o pamamahala? At pangkalahatan, gaano nga ba kadali o kahirap magnegosyo sa Pilipinas? There must be incentives for them to be here to do business. Macroeconomic stability, quality of infrastructure, ease of doing business, and governance. Probably in macro we're passing, but in those three, medyo ano tayo, bagsak.
Dati na ibinida ng gobyerno na may mga programa para bumilis ang pagnenegosyo sa bansa, tulad ng pakikipagtransaksyon na lang sa eGov Super App. Inaayos sa mga infrastruktura, kabilang mga airport, pati mga komunikasyon. Inaasahang ibibida sa State of the Nation Address o SONA ang 19,000 na libreng Wi-Fi station na naipatayo sa buong bansa. At para mas produktibo mga manggagawa, kailangang alagaan ang kalusugan nila at kanilang pamilya. Kaya tinarget ang zero balance billing o kawalan ng bayarin sa mga piling ospital. Sa ibang ospital naman, pinalalaki ang pwedeng saluhin at iba pang benepisyo ng PhilHealth. Mula July 2025 hanggang May 2026 ay meron ng 2.76 million patients ang na-cover ng zero balance billing. Meron din nakinabang na 1.6 million pasyente ang nakinabang mula January hanggang February 2026. Kinikilala naman niya ni Renz, bagamat swerteng hindi pa kinailangan yan. Pero sanaan niya, lahat ng serbisyo, maayos at maramdaman, mahirap man o middle class. Hindi lang sapat yung paayuda. Kailangan inaalam talaga, tinutukoy yung pinaka root cause talaga ng problema. Mapanagot na rin yung issue sa corruption. Kasi lahat naman ng mamamayang Pilipino nag-aambag. Kung wala, para saan pambansag na upper middle income? Not really that meaningful to the ordinary person, I'm sorry to say. Ang i-judge naman talaga is the outcome. We haven't really done much there, no? Batid na Malacanang na hindi agad ito mararamdaman. Wala pa tayo sa finish line. Nag-i-start pa lang po tayo. So, nandiyan yung ginagawa, yung interventions ng gobyerno, unang-una, yung upskilling ng ating mga kababayan para maging competitive sa pagtatrabaho. Nandiyan yung paghihikayat ng Pangulo na mag-invest sa Pilipinas. Maraming mga trabaho ang maibibigay nito. May 2 taon na lang ang Pangulo para patunayang walang maiiwan sa ipinagmamalaking upper middle income. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. At yan po ang mga balita ngayong Webes. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Emil Sumangyo. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.